Pag-aaralan pa ang hiling ni Pangulong Noynoy Aquino sa Kongreso na baguhin ang kahulugan ng savings sa ating batas, sabi ni Senate President Franklin Drilon. Sakali mapagbigyan ito ayon kay dating National Treasurer Leonor Briones, magministulang isinuko ng Kongreso ang malaking bahagi ng kapangyarihan nila sa usapin ng national budget. May news to go si Sandra Aguinaldo. Nananawagan din tayo sa pakikiisa ng Kongreso upang maipasa ang isang joint resolution na maglilinaw sa mga definisyon at kaisipang tila pinagtatalunan pa. Maikling bahagi ito ng SONA ni Pangulong Noynoy Aquino pero para sa iba, malalim ang kahulugan ng pahayag niyang ito. Ayon na rin mismo kay Senate President Franklin Drilon, nais daw ng Pangulo na linawin ng Kongreso kung alin ba sa sobrang budget ng gobyerno ang maaring maituring na savings. Ano po yung definition ng savings ay nasa batas po yan at ang Kongreso ang gumawa. Kaya pwede nating linawin sa pamamagitan ng batas. Halimbawa lamang, kailan magkakaroon ng savings? Yun po bang proyekto na hindi na itutuloy? Ang nakalaan na pera ba yun ay savings? Matatanda ang nagdesisyon ng Korte Suprema na mali ang pagdedeklara bilang savings ng pondong di pa magagamit at yung pondong wala pang pinaglalaanan para gamitin sa mga proyekto sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa pagpapasa ng Kongreso ng Joint Resolution, mawawala ang epekto ng bahaging ito ng desisyon ng Supreme Court. Wala pong masama kung mawala ng visa because that's the system of check and balance. Hindi gagawa ang husgado ng interpretasyon ng batas. Sa kanilang tingin, ito ang interpretasyon. Kami ang gumagawa ng batas. Sabi namin, mali yung inyong interpretasyon. Kaya linawin natin kung hindi maliwanag. Pero nilinaw ni Drilon na hindi matutugunan ng joint resolution ang iba pang bahagi ng Supreme Court decision na unconstitutional ang paglilipat ng pondo sa ibang sangay ng gobyerno at ang pagpopondo sa isang proyektong wala naman sa national budget na ipinasa ng Kongreso. Pero punto ni Professor Leonor Briones na dating National Treasurer, hindi ganoon kasimple na baguhin ang kahulugan ng savings dahil nakaukit din daw ito sa saligang batas. Kailangan baguhin yung konstitusyon kasi nandoon ang pinakaugat, yung pinapinanggalingan, yung definition ng savings. Parang binibigyan mo ng kalayaan ang presidente na maski deklarar niyang savings. Kapag nagkataon, sabi ni Briones, para na rin isinuko ng Kongreso ang malaking bahagi ng kapangyarihan nito kaugnay sa national budget. May pangmatagalang epekto rin daw ang hakbang na ito. Kanino ba, Sandra, ang Appropriations Act? Sino ba ang gumawa? Di ba ang Kongreso? Kung ang Kongreso ang pumasa ng Appropriations Act, bago-baguhin yan ng presidente, sila pang nagbibigay ng pahintulot, ano nang mukha nila? Ayon naman kay Drilon, pag-aaralan pa kung paano isasagawa ang hiling ng Pangulo. Pero sabi ni Briones, dapat maging mapagbantay ang publiko sa isyong ito. Sandra Aguinaldo, GMA News.